our Senior Marketing Director, Tito Juanito Rico Hermoso, to lead us for the prayer. Sige po. Magandang tanghali po from Riyadh, Saudi Arabia. Magandang araw sa lahat. Tayo po muna ay sumandaling manahimik at hingin natin ang basbas ng Panginoon para sa ating pag-aaral sa hapong ito. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Today, I receive all of God's love for me. Today, I open myself to unbounded, limitless, overflowing abundance of God's universe. Today, I open myself to God's blessing, healing, and miracles. Today, I open myself to God's word so that I become more like Jesus every day. Today, I proclaim that I'm God's beloved, I'm God's servant, I'm God's powerful champion. And because I am blessed, I will bless the world. In Jesus' name, amen. In the name of Father, Son, and Holy Spirit. Amen. 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 And now to introduce our speaker, tawagan po natin ang ating CEO, si CEO Joey Villanueva. Thank you very much, CEO Tita Tess, at sa inyong lahat, magandang hapon po. Ang ating speaker sa hapong ito ay naniniwala na kailangan nating tulungan ng sino mang nangangailangan. Kaya siya ay palaging nariyan para tumulong. Pagka tinawag mo yung kanyang pangalan, he will be there. Diba? Ang problema ay kung ikaw lang yung tulong ng tulong, baka mamaya maubusan ka na. So ngayong hapon, ang kanyang ituturo sa atin is paanong patuloy kang tutulong pero hindi ka maubusan. At paanong pagtulong mo, minsan lang, yung taong natulungan mo ay tutulungan na niya ang kanyang sarili at tutulungan pa yung iba. So ngayong hapon, let us open our mind, our heart, at intindihin natin ito. Baka sa pagkakataong ito, ibang perspektibo at pananaw naman yung ating makikita. Siya ay katulad ko din, isang certified public accountant. Matagal na nagpapainit dito sa Saudi Arabia pero hindi pa din nasusunog. Abay, matagal na din kaming magkasama sa Toastmasters at paragi pa ding maraming at maraming grammatical mistake. Pero tuloy pa din sapagkat katulad nga ng kanyang i-discuss ngayon, ay yung ating pag-aaral, pagkatuto ay hindi natatapos. Otherwise, tapos na din ang paghinga natin. Ang ating speaker is a finance director ng Skyfreight. Of course, yung aking kaibigan, si Ginoong Toastmaster and Certified Public Accountant, Danny Abenes. Maraming salamat, Panginoon. Maraming salamat SMD Juanito. At maraming salamat ever always helping me, support me, CEO Joey, and of course CEO Tess and the rest of our SMDs and MDs. Magandang hapon sa ating lahat at dito sa Jeddah, magagandang umaga sa UK, magandang umaga sa Amerika and worldwide. At nandito tayo, napaka-lucky ko ngayong araw at napaka-lucky nyo rin ngayong araw at mag-sharing tayo at ito interactions natin. Hindi lang ako ang magsasalita mamaya, kaya pagbibigyan ho kayo at bigyan nyo rin ako ng at least 45 minutes or 1 hour magsalita, and then the rest of the session kayo rin. At kung may tatanungin kayo at kung may tatanungin ako at makinig tayo. At 30 million by 2030 financial literacy campaign. Noong nakaraang taon ay 1 million 2020. After few months,
25 million 2025. Ngayon, 30 million by 30-30 ang IMG Financial Education isn't an option. It's a necessity, sabi nga. Kanina, habang naghihintay ako, binuksan ko yung YouTube at napakinggan ko isang real estate guru at saka yung kliyente niya. At nagdi-discuss sila. Pumunta sila sa punto na sinabi ng kliyente niya ay nakabili raw sila ng isang lote sa Candelaria. At 4 sila nagbakas-bakas. At tinanong ng yung real estate guru kung saan nila kinuha yung pera. Sabi ng babae, she is a professional, sabi niya, sir, sabi niya, sinubukan namin sa bangko, maglo-loan sana. Kaya lang, ang daming mga requirements at checklist, sabi niya, ang dami, sabi niya. Hindi kami nakahintay. At sabi niya, may credit card naman ako eh. Sabi niya, kaya ginamit ko. Sabi niya, credit card, sabi sa loob ko. Yun ang tinuturo namin sa IMG. Credit card, pagkatapos sabi ng real estate guru, sabi credit card, parang nabigla. Tapos parang medyo hindi niya binigyan ng emphasis yung credit card. Tapos sabi ng yung kliyente niya, sir, sabi niya, ang binabayad lang namin, sabi niya, yung interest. Ang nangyari, nagkaroon ng pandemic. So, na-stop yung transaction nila. Ngayon, lahat yung mga yung pinoproject nila na-stop. Sa loob-loob ko nga, ano kaya mangyayari sa susunod na kabanata? Yon ang abangan natin dito sa pag-aaral natin ngayong araw. Kaya, next slide. Nakikita niyo pa? O malabo? Hindi po, nakikita po. Nakikita. Malakas dito. Malakas? Dali, ikuhan ko lang. Yes, nakikita. Ngayon pupunta na Kayo tayo nawawala. sa... Nawawala? Pupunta na tayo sa Juan Capus. 9 out of 10 Filipinos have experienced shortage in the past 12 months. Anong klaseng shortage ito? Ang mga shortage ito, babanggitin ko, 74% shortage in household expenses such as rent. Siyempre, pagka nagre-rent tayo, may nagre-rent ng 5,000, 10,000, 15,000. Pagkatapos, magbabayad pa tayo ng utility bills, katulad ng Meralco o kaya Nawasa, Maynilad, plus yung foods natin. Ang ibig sabihin ba yung 20,000 natin at 3 or 4 members of the family magkakasya kung nagre-rent pa tayo?
Yon ang malaking question mark. 41% experience insufficiency in school expenses for their children. Kung mayroon kang 2, 3 na nag-aaral, ay sasabihin mo ba sa kapatid mo o sa sister mo na, ate, kuya, emergency lang. Papasok na si Junior, papasok na si Juliet. Emergency, hindi mo handaan, 10 taon, 15 years, hindi mo pinaghandaan. Yung ba ang emergency? Ang tinuturo ng IMG emergency, mayroon scope. Tatalakayan natin mamaya. 25% cited insufficiency in expenses for medical treatment. Ito ang mahirap. Paano kung nagkasakit tayo? Paano kung nagkasakit yung Mr. natin or Mrs. natin? Kung walang solid financial foundation, di ba? Maraming katanungan dito sa IMG na dapat natin sagutin at dapat natin maintindihan. 25% of loan payments. Yun siguro doon sa sinabi kong senaryo kanina, kasama na yun. Naway magtagumpay yung negosyo nila. Hindi ko naman sinasabi na huwag nating gamitin ang credit card. But there is always a room for credit card to use. Huwag nating ugaliin, huwag natin hub yung mga ganon. What will the causes of shortages or kapos? Kapos saan? Sa financial. 7 out of 10 Filipino adults pointed to the rising prices of commodities. Tama. Meron mo, kahapon lang, bumili ako yung kapsa. Dati-rati ang kapsa, 12 real. Ngayon, kahapon bumili ako kasi July 2, naging 13 real na. Ang ibig sabihin, 10% itinaas ilang araw lang. Yun ang sinasabi. Kaya magugulat tayo dito man sa Jeddah, dito naman sa Kwan, magugulat tayo bilang araw. Titignan natin yung pitaka natin, unti-unting mababawasan. For intensity, it was because they were earning less. Matagal na ako dito sa Saudi Arabia. Kaya lang, hindi ko naman linalahat. At palagi kong naririnig sa mga empleyado, sa mga OFW natin na wala kakaunti nagsabi na sapat yung kinikita niya. Lahat. Hindi ko naman linalahat. Paraging kulang. Kaya dito sa IMG, kung kulang yung kinikita natin sa ating mga trabaho, ang laki ng oras na ginugugol natin kaysa papanood tayo ng TikTok, yung mga drama, dapat nandito tayo parang mag-aral, parang mag-mission, parang magkaroon ng commission. Iyon ang kagandahan ng IMG. Malakas ba ang sigaw ko? Hindi naman.
Okay lang, Tito. Okay lang. Akala ko naninigaw na ako. Ayaw ko yung sumigaw eh. Kasi baka mamaya maubusan ako ng boses eh. Excited lang kasi ako eh. 3 and 10 cited unexpected expenses. 3 and 10 sa atin ay unexpected expenses. Tama, oo, unexpected. Kaya lang, dapat ine-expect na natin yung mga expenses natin. We have to plan for the future. We have to plan immediately. We have to plan kahit anong stages ng life natin, though, we have to plan. And at least mayroon natitira. Only 1 out of 10 acknowledge that they were not able to plan well. Isa sa atin ay na-acknowledge na hindi nagplano ng tama. Making money earn more. Sabi nga, time, money, interest. Start as early as you can. Napakaganda. Yung time kasi hindi na ibabalik sa atin. Yung yesterday hindi na pupwede. Ngayon at saka future. Kaya pagka nawala na yung time, nawala na rin yung opportunities natin. Money, save as much as you can. Napakaganda ito. Save as much as you can. Hindi na sinabi na spend as much as you can. Yun ang tinuturo sa atin ng IMG. Yan ang tinuturo sa atin ng mga CEO natin. Yan ang tinuturo ng mga SMDs natin nandito. Yan ang tinuturo ng mga MDs natin. Kaya makinig tayo. Interest. Find better than inflation rates. Katulad sinabi ko nga kanina na ang inflation ay high-rocketing. Dapat tayo ay humanap kung paano natin mabibit yung inflation against doon sa kita natin sa mga money machine natin. Taking responsibility. You must take personal responsibility. You cannot change the circumstances, the seasons, or the wind, but you can change yourself. By Jim Rohn. Kung may bagyo ba, machichange natin yung ihip ng hangin. Machichange natin kung sinabing yung bagyo number 5 na or yung number 4 na. Hindi. Kaya dapat sumilong tayo. Parang hindi tayo matamaan ng bagyo, parang hindi tayo mamatay, hindi tayo maaksidente. Ganyan ang sinabi nito. You cannot change the circumstances, but you can change yourself. At palagi natin naririnig yung mga langgam. Alam ko, gas-gas na ito yung mga langgam. Kawawa naman yung mga langgam. Dahil pagka-oras ng Kwaresma or Tagaraw, ang mga langgam ay nag-iimbak ng mga pagkain nila at alam nila na darating yung unos, darating ang bagyo, darating ang tagulan. So pagkatapos ng pag-imbak nila, pagka dumating yung unos, dumating yung tagulan, nandun na lahat sila sa lugar. Very sick.
99% of all failure come from people who have a habit of making excuses. Ito yung sinasabi na procrastination. Ito yung sinasabi nilang manyana habit, saka na lang bukas na, sunod-sunod ng linggo, susunod ng buwan, susunod ng taon, hanggang sa matanda na. Kaya lang, pupunta tayo dyan sa next slide. We are in IMG International Marketing Group. It's a financial services company in the financial industry. Yes, this is only kind sa financial industry. Ibig sabihin, walang boundaries. Kahit nasa UK ka man, nasa Jeddah ka man, nasa Manila ka man, nasa Amerika ka naman, nasa Canada, no boundaries. Not other financial industry, may boundary. Assist people who want to help themselves achieve financial security through financial education by teaching them how. Ito, build a social financial foundation. Itatakal natin mamaya. We have established partnerships with the biggest companies in the financial industry. Makikita natin mamaya yung mga partners ng IMG na they are already existing for the last over 100 years, 50 years, and below. Yung mga billion, yung mga titan, yung mga tycoon, yon ang mga partners ng IMG. Ito yung sinasabi ko kanina. When we are 20s, bata pa ako, ate, para mag-save at mag-invest. Party-party muna. Gabi-gabi. Or tuwing sweldo, nandun sila sa party. Nakakalimutan nila ang time. Time na dapat mag-impok, time na dapat mag-reserve, time na dapat mag-save ng kanilang income. At the age of 30, sabi, may asawa na ako, pre, unahin ko muna ang pang-araw-araw na gastusin sa kanayan. Napakalungkot. Nag-i-enjoy nga sila. Kaya lang hindi nila prepare yung kinabukasan nila. At the age of 40s, may anak-anak ako, sis. Ang daming gastusin. Bayaran sa school ng mga bata. Utang sa credit card. Next time na ako mag-ipon. Ito sinasalamin ng ating mga kapwang Pilipino na hindi nag-aaral ng financial literacy o hindi nagbibigay ng tamang panggastos, tamang pag-save sa buhay. Pagkatapos, at the age of 50, malapit na ako mag-retire. Kailangan ko siguraduhin na makatapos itong panganay ko para siya na ang bahala sa mga kapatid niya. Makakaipon din ako in God's perfect time. Ano kaya yung sinasabi niyang ginamit pa ng Panginoon na in God's perfect time?
Every morning, every day is God's perfect time. Mula noong pinanganak tayo, mula noong nag-grade 1 tayo, mula noong nag-high school tayo, mula noong nagtrabaho na tayo ng first. Every day is God's perfect time. Kaya lang, 50 years old in God's perfect time, sinasabi, napakasakit, Kuya Edi. Retired na ako. Wala na akong income. Kung makapag-save at makapag-invest lang sana ako ay mas nang maaga. Bakit ngayon ko lang ito malaman? Napakasakit naman. Kawawa naman ako, sabi niya. Ngayon, nandun na lang, nakikita mo doon sa mga namamalimos o nandoon, nakikita mo doon sa charitable institution o nandoon sa mga kapatid o sa mga anak. Nasasabihin ng anak ko minsan, Kuya, si tatay, si nanay, kailan mo kukunin? Kaya nga, itong misis ko, medyo, naarburuto na, medyo, si Kwan, hindi na makabili ng cellphone. Pupunta na lang doon ka sa kay tatay o nanay. Ganun ang sasapitin natin. Kung hindi tayo luwang ang ating kaisipan. Gusto ba natin ganun? Mahirap. Mahirap talagang isipin. Mahirap at inuulit ko, mahirap at mahirap. The way you think determines your financial future. Let's consider how people approach about their money and their financial futures. Dalawang mentality. Rich mentality and poor mentality. Ano yung mga rich mentality? Ano yung mga vision nila? Ano yung mission nila? Ano yung mga iniisip nila? First, plan for their future. Napakaganda. Plan for your future. Kaya, kayo lahat dito, tayo lahat dito, sana rich mentality ang ating mga pananaw. Number 2, put their money to work for them. Yes? Habang ang active income natin ay nagpo-produce, dapat susunod ang passive income rin natin ang nagpo-produce because time is the essence. Time ang kalaban natin. Kaya baka mahuli tayo sa last trip. Kaya mahuli tayo sa sinasabing retirement. Have their money professionally managed. Yes. Malalaman natin mamaya, katulad niyang mayroon tayong seminar mamaya, after this, mayroon tayong seminar sa mutual fund. Yun ang mga magsiseminar sa atin on their expertise kung paano ang magkaroon ng mutual fund, kung paano mapalago, kung paano yung mga different mga kita ng mutual fund, kung saan ka pupunta, kung gusto mong bond, kung gusto mong equity, kung gusto mong balance bond, balance in equity, nandun lahat. Kaya, mamaya makinig tayo. Separate session mamaya doon. Mamaya palagay ko mga alas 4 o alas 5. Save on taxes. Yun, rich mentality, they are thinking that saving in taxes, that means it's tax avoidance, not tax evasion. Mag-iisip tayo kung paano natin masisave yung taxes instead na mapupunta sa iba. Ay
dapat mag-a-accumulate sa ating kaban ng bayan, kaban ng bulsa. Hindi kaban ng bulsa ng iba. On their business. Ito yung medyo panako medyo gustong-gusto ko yun. On their business and entrepreneurship. Doon tayo, kahit ganito ako, kahit ganito katanda, kahit ganito senior citizen, dito pa rin ako nanggigigil doon sa entrepreneurship, doon sa business. Kasi maganda ngayon. Maganda. Biro mo, at mayroon pang active income, mayroon ka pang passive income, may entrepreneurship ka pa. Eh ka nga, you got them all. Di ba? Yan ang sinasabi ng SM Showmart. We got them all. Have adequate insurance protection. Yun ang maganda. Mayroon tayong sinasabi medical insurance protection, mayroon tayong life insurance protection, mayroon tayong retirement protection. Yun lahat ang tinuturo ng IMJ sa atin. Live death-free. Sabagay, hindi naman masama kung may utang ka. Kaya lang dapat yung utang ay mas malaki yung kinikita doon sa utang. Ang ibig sabihin, kung umutang ka ng 1,000, dapat may kikitain mo mas malaki. Hindi yung uutang ka, pambabayad mo lang sa once mo. Hindi umuutang ka, pambabayad mo lang doon sa penalty mo. Live the retirement dream. Live the retirement dreams. Napakaganda. Kaya nga, nandito pa lang tayo, lalong-lalo yung mga millennials, yung mga nandito, between 20 to 30, kung pinaplano na nila yung retirements nila, kaya nga, I salute you. Yung mga 30s to 50 also, I salute you. But doon sa mga 60s na dapat mayroon na kayong retirement plan. Nakahanda na kung paano kayo mag-retire, kung paano kayo i-accumulate yung passive income nyo, kung paano natin likumin. Parang in case na hindi pa tayo kukunin ng Lord at we enjoy the fruits of our labor. Live the lifestyle of their dreams. Dapat tayo, kahit nandito tayo, kaya nag-i-enjoy tayo, lifestyle of our dreams. Kahit nandito tayo, nag-aaral tayo, kasi gusto natin eh. Gusto natin yung lifestyle natin eh. Nag-aaral, nakikipag-communicate sa ating kapwa. Yan ang gusto ng rich mentality. But poor mentality, palagay ko, alam nyo na ito. Kaya na-i-encounter natin araw-araw, have no strategy for their financial futures. Bahala ni si Batman, bahala na si Kuya, bahala na si Ate. Yun ang mentality ng poor. Don't understand how money works. Yung katulad nga kanina, sinabi ko, naintindihan ba nila kung yung credit card na babayaran mo 2.5% a month, 3% a month, marirecover mo kaya yun? At pandemic pa ngayon? Earn a low rate of return on their money. Wow. Low rate. Tama ito. Pay too much in taxes. Yun. Maraming mga middle class, maraming mga doon sa bilulan, mas marami silang taxes kaysa yung mga rich mentality. Work for somebody else. Ako, inaamin ko ito. Work for somebody else. Kaya lang, nag-i-enjoy naman ako at nakakatulong ako sa mga kababayan natin
kuminsan social services. Kaya anyway, kahit work for somebody else, mayroon naman mga gratification. Okay lang to sa akin. Live paycheck by paycheck. Hindi pa nga natatapos na buwan, nakasintas na iyong gastusin, kaya naka-allocate na kung anong bibilhin, napakahirap. Don't have proper insurance protection. Yun ang masama sa ating mga ibang kababayan na kahit isang insurance wala sila. At kung mayroon nangyari sa kanila, napakasakit. Have no money for emergencies. Yung katulad ngayon. Pero mo, nagsimula ng January, February, March, April, kasi nung January and February, naapektuhan tayo ng Taal. Eruption. Naapektuhan ng Metro Manila, naapektuhan ng Batangas, naapektuhan ng Laguna, direct or indirectly, naapektuhan ng business. Kaya, dapat mayroon tayong emergency at least. Sabi nga sa IMG, if you have a family, you are a family man, at least 6 months. And if you are single, 3 months. Are drowning in debts. Ayun. Marami sa ating kababayan na they are living with debts. Naririnig ko nga kay MD Ben Consolacion, minsan narinig, death at saka death halos pareho. Kung nga ano, sabi ko, tama si MD Consolacion, Ben. Don't meet retirement goals and need to work beyond retirement age. Ito, inaamin ko na ako nag-retire na. Ako retired na. Kaya lang nandito pa rin ako kasi nag-enjoy ako eh. Kaya ibigay nyo na lang sa akin ng palato ito. Pwede ba? Ano ang mission ng IMG? Our mission, at sinabi ko kanina, na noong nakarang taon ay 1 million for 2020. 1 million families na na-educate at 2020, last February pa lang, halos more than 1.4 million na. I think 1.4 million na. So, nag-surpass na. After few months, naging 25 million sa 2025. Ngayon, 30 million by 2030. Kung lahat ay kang a-align doon sa mission ng IMG, a-align sa mission natin, aking palagay, sabi nga, no family left behind. Napakagandang mission nito. Take control of your finances. How do you allocate your monthly income? Sa totoo lang, tatlo ang behavior natin. There are only 3 behaviors of Pinoy when it comes to money. Sabi nila, you can deny it or admit it, but at the end of the day, you'll realize you end up in one of these behaviors. The truth will set you free. Don't worry.
Kaya nga pinag-aaralan natin eh. Huwag kang mawuri. The first is the typical behavior of Pinoys. When it comes to money, it goes this way. The moment you receive your income or salary, without too much thinking, automatically, the next best thing to do is spend the money. Right? Ang inisip mo kagad ganito, bagong sweldo, ako, ano ba ang magandang bibilin ko? Nais ko ba pagkawala kaagad maisip na bibilin, hindi ba? Now, after spending your income at may natira, nagugulat na tayo. You call this behavior, accidental behavior, which is hindi sinasadyang makaipon. Yon ang behavior 1. Yung behavior 2, expenseless income equals death. Ang ibig sabihin ay hindi pa natin nagkaroon ng income, ay nakalista na o nabili na yung mga expenses natin. Nakalista na or nandoon na lahat sa credit card. So matotal, pagdating ng sweldo, bayad na lang ng expenses at kulang na. So nagko-compile yung debt na hanggang sa matapos ng taon, dumadami yung debt natin at hindi yun nagiging habit ng iba. Kaya hindi naman masama kung mayroon tayong credit card kasi ngayon ang kalakaran ngayon, credit ko nakaskas na lang ng kaskas. Kaya lang dapat we have to control our credit expenses. Huwag tayong maximum, huwag tayong, kung mayroon man tayong 20,000 na sweldo, huwag natin ubos biyaya. Dapat kahit 1/3 lang naman ang i-credit natin. O pagkatapos ng sweldo natin, dapat bayaran natin yung credit card natin. Parang hindi mag-accumulate ng penalty, hindi mag-accumulate ng interest, parang safe side tayo. Behavior number 3, ito ay yung pinakamagandang behavior which is dapat natin matutunan. Income less savings equals expense. Dapat nakalaan na yung savings natin, nakalaan na yung tithes natin. Kung in case na yung tithes natin 10%, yung savings natin either o kahit huwag mo ng 20%, kahit 5%, but we have the habit to save and save and save. Yun lang naman habit eh. Ngayon, kung sasabihin natin kulang yung savings natin, o di gumawa tayo ng paraan para at least kumita tayo ng additional savings. Kumata tayo, nandito tayo sa IMJ, parang i-spread natin yung mission, parang pagkatapos ng mission, may commission tayo. Tingnan natin kung ano ang dapat natin i-save, kung paano tayo kumita, kung paano tayo have the passive income para madagdagan yung 20% na sinasabi niya ba. Sinasabi niya 30%, 40%, at kaya natutuwa ako kay SMD Joanna pag sinasabi niya na 40%, 50% ang savings ko doon sa kinikita namin. Natutuwa ko. Sabi ko kay SMD Joanna, sabi ko itong batang ito na malayo ang mararating. Kaya yun ang tatlong behavior ng 1, 2, 3. Saving formula, people should use right formula. Income, yun, na-discuss na natin kanina.
income 100%, savings 30%, and expenses 70%. Kahit gawin natin yung expenses natin 80%, basta may dadagdag lang ng passive income natin, may dadagdag lang na kasama doon sa active income natin, okay lang. Kung kaya natin. Di ba? Ngayon, yung savings natin, kung gawin natin, magsimula tayo ng 10, pagkatapos 15, basta yung make it a habit. Habit kasi yun, sabi nga kahit yung patak-patak lang ng sa drum, napupuno rin eh. Di ba? Sabi nga ng money, if you save me today, I will save you tomorrow. Napakagandang slogan ito. This is money machine saver. Pero mula pa noong sa Biblia, saving is promoted in the Bible. Napakaganda ito. Discipline to save. Sabi nga ng Genesis chapter 41, 34, 36. Keep 1/5 of the crops during the 7 years of plenty. The food will be reserved for the country during the 7 years of famine. Ito, sidetrack lang tayo tungkol doon sa Genesis. Siguro, na babalitaan yung nare-read na rin natin sa Bible, yung si Joseph the Dreamer. Si Joseph the Dreamer at mayroon silang, kung hindi ako nagkakamali, ay mayroon silang 12 magkakapatid na anak ni Jacob. Si Joseph ay yun ang gustong-gusto ng tatay niya. Ang bunso nila ay magkakamali, parang si Benjamin, ang bunso nila. At mula noon, napapanaginipan na marami ng panaginip ni si Joseph. At sinasabi nila doon sa tatay niya, sa mga kapatid niya, yung napapanaginipan niya, na sabi niya, bilang araw, sabi niya, magbabaw kayo sa akin. Bilang araw, yung mga kapatid ko, magbabaw sa akin. Yung tatay ko, magbabaw sa akin. Yung son, marami siyang kwan. At napanaginipan pa rin niya na mayroong 7 baka. 7 baka na malulusog. At napanaginipan pa rin niya na mayroong 7 baka na payat na payat. Tapos, ininterpret. Yung pala, yung sinasabing 7 baka na malulusog, yung pala yung harvest na during harvest time na maraming harvest, sabi niya, mag-ipon kayo at darating yung 7 taon na famine na yung payat. Ang ibig sabihin, walang mga production. Mayroon man, kaya lang hindi kasya. Kaya ito naggaling pagkatapos naging si Joseph ay nagjelos yung mga kapatid at bininta nila sa Egypt. Yun ang nangyari. Kaya na noong naging governor si Joseph at sinabi ng hari, ikaw ang kanang kamay ko. At noong yung mga kapatid niya ay nagutom kasi wala na yung during famine at nakita nila doon sa Egypt, mayroon mga nagbibenta
mayroon sagana kasi mayroon silang savings, mayroon silang mga grains na bibilin. Yun, kaya lang sa susunod na tayo, hindi ko nahahabaan, baka mahaba pa ito. Kaya yun ang sinasabing doon sa Biblia na noon pa lang mayroon pa. Katulad ngayon, pero mo, mula noong January, February, March, April, May, June, pandemic, COVID, tapos yung January, February, yung taal, pagkatapos pagdating ng March, COVID, ang ibig sabihin, inaasahan ba natin ito? Hindi. Kung wala na tayong mga emergency fund, di pa paano tayo? Di wala na rin tayo dito na nag-educate, nagkikinig. Kawawa naman tayo. Diba? Yun ang sinasabi na emergency fund. Take control of your finances. Ayun, makikita nyo na paulit-ulit na yung 20%, yung 30%, yung 50%, dapat lang yun ang essential expenses, yung 50%, yung 20%, dapat kaya nga yun lang ang gagastusin natin. Yung mga iba, isa-save natin for the famine. Ngayon pupunta na tayo doon sa mga access to major providers. We as a member, ano ang mga access natin na mga providers sa IMG? Yung partner ng IMG, sino-sino sila? Yun, makikita natin mula healthcare, life insurance, investment, real estate, general insurance, allied services, nandyan na lahat. Sabi nga, you find ways. Sabi ng video. But in IMG, we can find ways also. Kaya, kahit may rejection sa ating mga kababayan, dapat yun ang krusada natin, yan nating ipostro natin, sinasabi, kahit i-block yung mga Facebook natin, kahit i-block yung YouTube natin, sige pa rin. Mayroon tayong ma-educate, mayroon tayong ibabahagi sa ating lahat. Don't worry, sabi nga, hindi tayo mag-worry kung rejection kung minsan rejection ang natatamasa natin. Control your future. Your future is not in the hands of your employer or your government. It's neither in the hands of your bank nor your broker. The future is in your hands. Una, make money. Make money through active and passive income. As you make money, you have to save your money parang hindi aalis sa'yo. Kung hindi mo sinave, ay pupunta sa ibang bulsa. Pupunta doon sa secured siya. Ayaw niya yung money, ayaw niya yung unsecured. Gusto niya yung money attracts money. Di ba? Yung mga walang pera, lalong walang pera. Bakit yung mga maraming pera, dami ang pera? Kasi yung mga may pera, yung mga pera nila, attract yung mga ibang pera, pupunta doon sa kanila eh. Accumulate money. Yon ang mga pinag-aaralan natin kung paano tayo mag-accumulate ng money, kung paano natin mag-save money, kung paano yung sinasabi nila mapupunta tayo dyan, kung paano yung mga ibang mga accumulation ng money. Protect your money. Yon. Yon ang mga apat ng money machine natin. Ito yung sinasabi ko kanina. We have to build the solid financial foundation
Ano yung ibig sabihin yun? Dapat yung financial foundation natin ay solid. Parang yung magpapatayo tayo ng bahay, para nga kailangan natin ng engineers, kailangan natin ng plano, kailangan natin ng architect, parang kung mayroon mang dinubyo, kung mayroon mang typhoon, kung mayroon mang sinasabi nilang earthquake, ay solid pa rin. Hindi magigiba. Katulad rin ang ating financial freedom. Dapat una ilagay natin yung tama. Una, healthcare, short-term and long-term care. Pangalawa, income protection. Ano yung mga income protection natin? Life insurance. Parang at least kung mawala man tayo sa mundo o kaya we live tulong, may life insurance tayo. Manage our death and reduce liability. Dapat bago tayo umakyat, dapat i-manage natin yung death natin or reduce our liabilities. Have an emergency fund. Yun. Nangyayari sa atin. Dapat mayroon tayong at least 6 months emergency funds. Katulad yung, biro mo, sa atin sinasabi ng IMG, 6 months lang. Doon sa Genesis na sinasabi na 7 taon. 7 taon, kaya ba natin yun? Napakabigat. Kaya lang hanggang 6 lang sinasabi ng IMG. Build up savings and investment. Ito, yun ang pinakamataas. Yung sinasabi nila, dapat kung mayroon tayo lahat dito, have emergency funds, doon tayo pupunta doon sa build investment. Kaya pag-aralan rin natin yung mga different of investment, katulad ng stocks, katulad ng mutual funds, IUTF, bonds, marami dyan. Depende doon sa goal natin. Sabi nga, build it right, build it strong. Yun. Dito sa X-curve, dati-rati hindi ko maintindihan ito. Bakit? Akala ko X-curve lang na ganito. Yung pala, pagka ina-analyze ko, yung pala, noong bata pa ako talaga walang savings. Habang tumatanda, hanggang sa middle age, may counting kita hanggang doon sa maging 50 ka, dapat mayroon kita ka hanggang retirement, dapat mayroon ka ng savings parang in case na you live tulong ay mayroon kang gagastusin. Dito naman doon sa responsibility line, pagkabata ka, mataas talaga ang responsibility mo. Habang tumatanda, bumababa ang responsibility mo hanggang doon sa wala ka ng responsibility if you live tulong. So, protect yourself and investment, living on interest alone. Yun yung sinasabi natin, dapat mayroon tayong passive income parang masustain natin ng ating mga pang-araw-araw na kailangan kung matanda na tayo. O kaya kahit kung in life, sabi nga, life ay mayroon if sa gitna. Kung you die too soon, you have to protect your family. If you live too long, you have to protect yourself parang ma-enjoy mo yung golden years natin. The role of 72, role of money. Ito napakaganda.
Dati hindi ko maintindihan dito, para paulit-ulit ako noong nagsiseminar sila si Joey at saka si Tess, saka dati unang sila SMD Jenna. Sabi ko, ano ba yun? Pero ba, accountant ako, hindi ko masyadong maintindihan kasi hindi tinuro sa amin ito eh. Yung pala, kung ilalagay mo sa bank O gives 1% interest, 72 over 1% equals 72 years. O doon sa savings account ng ipon natin, sa savings account sa bangko, halos baka wala pang 1%. Kaya ang kikitain niya ng 72 years, kung 20 years old ka ngayon, ay 10,000. Pagka ilagay mo sa bangko, ay magdodoble 92 years old na tayo. Nandito pa kaya ako? Or maabot ko pa kaya yon? 72 years, double your money. Ngayon ito, mayroon mas maganda. The magic of compound interest. Abig sabihin ay yung compound interest, mayroon palang sinasabing 4%. Mayroon parang sinasabing 8%. Mayroon parang sinasabing 12%. Yung 4% nakikita ko doon sa bond. Kasi yung mga iba nagbibigay ng yung bond, yung BOND. Yung 9% nakikita ko doon sa balance and mutual funds, balance fund. Doon sa 12% nakikita ko doon sa equity or more. Kaya pag kung 29 years old ka ngayon at ilagay mo sa 100 mo, ay kikita ka ng doble at the age of 47. So 29 plus 18 equals 47. So 200. At the age, magdodoble ulit at the age of 65. So kumita ka ng 300 out of 100. Ngayon, kaya nga nandito tayo, nag-aaral kung saan ang pinakamaganda. Kung saan mo depende doon sa goal natin. Kung ilagay rin natin at the age of 29, sa 8%, kumita tayo ng doble. At the age of 38 equals 9 plus 9 equals 38. And at the age of 65, kumita yung pera natin na nakalaan ng 100,000, kumita ng 1,500. 1,600 less 100, kumita ng 1,500. But mayroon pang mas maganda. Sabi nga, depende doon sa risk appetite natin. At age of 29, 100 nilagat natin at 12%. At the age of 35, 6 years later, ay magdodoble at nagdodoble, nagko-compound, and at the age of 65 ay mayroon tayong nalikom na 6,400. 6,400,000. So ang ibig sabihin, kumita ito ng less 100,000, kumita ng 6,300,000, ito kumita ng 1,500,000, ito kumita 300. Kaya dito pinag-aaralan natin kung paano kumita, how our money works. Ito, Mr. Save Early. Differentiate in the high cost of living of Mr. Save Early and Mr. Save Later. Sabi nga, yung option 1, Mr. Save Early ay sacrifice now, enjoy, and enjoy later. Kasi pagka Mr. Save Early at the age of 22, nag-save ka ng 20,000 hanggang at age 27, huwag mong gagalawin yung pera mo at 12%. At the age of 60 ay magiging
7,651,000. And Mr. Save Later, kan 22 list 28 na late lang ng 6 na taon. At the age of 28, nag-save siya hanggang at the age of 33, ay nag-save siya ng tag to 20 per year at 12%. Ibig sabihin, ang kinita niya at the age of 60 ay 3,876,000 against doon sa 60, 7,600,000, halos doble. Pero mo, 6 lang na taon ang diferensya nila, nag-save versus save early and save later. Ito, how much money you need to retire? Yon ang sinasabi na computation ng monthly income times 12 times 10. Ibig sabihin, kung mayroon kang 20,000 na monthly income times 12, 240,000, and then times 10, annual income equals 2,400,000. Ngayon, kung ilalagay mo sa investment fund at minimum investment rate ay 10%, magiging ang kita mo ay isang taon ay 240,000, isang taon at divided by 12 months, kaya yung kita mo at saka yung kikitain ng pera mo ay 20,000 monthly. Yan ang sinasabi na retirement. Dapat mayroon kang 2,400,000 at kung ang kita mo ay 20,000 ngayon, dapat mayroon ka 2,400,000. Parang yung parehong enjoyment ng life mo ay pareho doon sa kumikita ka. Yun sinasabi niya, complete financial plan, ultimate health builder plan. This is 3-in-1. Hindi kapito, hindi this kapito na 3-in-1. Ang sinasabi yung Kaiser, healthcare, insurance, investment. Yon ay mayroon tayong separate na ituturo ito. Kung paano tayo magkaroon ng healthcare, kung paano tayo magkaroon ng insurance, kung paano tayo magkaroon ng investment sa Kaiser International at saka Manila Bankers. Separate na ituturo sa atin yung mga MDs natin, yung mga MDs natin, yung mga CEOs natin. Separate ito. Ito yung sinasabi ko na mutual fund ownership. Diba? Pagka umuwi tayo, ika nga pag kumakain tayo sa Jollibee, gumagastos tayo. Ngayon, nagbabayad tayo ng mga internet sa Globe o kaya sa PLDT o kaya sa Smart. Pagka kahit dito, nagbabayad tayo yung mga entertainment ng ABS-CBN, GMA, or mga iba. Doon sa atin, nagbabayad tayo yung mga utilities natin, yung Meralco, Manila Waterworks, at saka iba pa. Kung umuwi tayo, sumasakay tayo sa Philippine Airlines, sa Cebu Pacific, sa ibang airlines. So, puro gastos ito. Ngayon, ito tinuturo sa atin, puro gastos ito. Dapat hindi lang gastos, dapat magkaroon tayo ng ownership itong mga malalaking dambuhalang kumpanya, itong mga billion kumpanya through mutual fund. Ito ang ituturo ng speaker natin mamaya. Mutual fund galing pa sa Manila. Kaya hindi lang tayo gagastos, hindi lang tayo yung mga magbubunot sa bulsa natin. Dapat punuin rin natin bulsa natin through mutual fund ditong mga kumpanyang ito.
Next slide. Ano-ano nung mga membership benefits? Hindi ko na masyadong ulitin dito mga membership benefits na saan napakarami. Tingnan lang natin sa portal natin, makikita natin financial seminar, financial workshop, exclusive financial books, financial ignorance can make you poor. Ito lahat financial education. Nandyan lahat. Next, access tayo sa Kaiser. Kung gusto mong long term, kung gusto mong short term, kung gusto mong senior care, nandyan lahat. At saka yung mga Manila bankers, nandyan lahat. At isang separate na mga mga training ito. Marami tayong matutuhanan, marami tayong benefits sa IMG. Pupunta tayo doon sa services. Everest Asset Preservation Service. Ito gusto ko number 11. Kaya ito Asset Preservation Services. Kaya mamimili tayo dito. Hindi man lahat ito magagampanan natin. Hindi naman ito makukuha natin lahat. Kaya lang kung mayroon 3, 4, 5, napakaswerte natin. Ito mga discounts natin. Discounts doon sa mga, kung magre-renew tayo ng car, kung magre-renew tayo ng mga pundo natin, magre-renew tayo ng mga house natin sa mga insurance, instead na pupunta doon sa agents, instead na pupunta sa iba, pupunta doon sa ating sariling bulsa because we are the agent of these mga life insurance companies. Di ba? Napakaganda. Wala. Wala na. Yun. Healthcare. Healthcare, ito yung IMG Vision, yung unlimited consultation sa Kaiser, yung access to ozone therapy at members, ito lahat ito maaabil natin basta membro tayo ng IMG. At of course, travel around the world. Sabi ko nga sa misis ko, kung pa pwede, sabi ko, makukuha natin sa IMG, travel lang tayo dito sa around the world. Satisfied na ako dito. At sa inyo lahat, sabi nga, ang nakikita kasi lahat yung mga iba, nakikita nila sa atin, nakikita nila kay CEO Joey Villanueva, nakikita nila kay CEO Tess, nakikita nila doon kay CEO SMD Joanna, nakikita nila kay SMD Elijah, nakikita nila doon sa kay SMD Cheryl, yung success lang. Hindi nila nakikita yung paano sila nag-hard work, paano sila nag-persistence, paano sila nag-late nights, paano sila nag-rejection sa mga ino-offer natin, paano yung sacrifices natin, discipline, criticism, doubts, failure, and rest. Kaya lang, yung mga iba, ay napakaganda naman, sabi niya, successful na siya, hindi nila nalalaman yung mga sleepless natin, nag-prepare, nag-a-attend, yung mga rejection. Kaya huwag kayong mabahala. Basta focus tayo yung krusada ng IMJ, yung mission ng IMJ, yung vision, gampanan natin para maibahagi natin sa ating kapwa, sa ating pamilya, sa ating mga kababayan na may gusto sa IMJ. Ngayon, hapon, maraming salamat po. That's in my presentation. Ngayon, pupunta na tayo sa question and answer. CEO Joey, CEO Tess. Nandiyan pa kaya kayo? Yes po. Akala ko nakatulog na tayo. Akala ko natutulog na tayo. Yan pala, hindi pa kayo. Delayed ano naman, sir. Delayed yung connection, kaya delayed reaction. Ha?
Congratulations po. And ayan, bigyan po natin ng virtual clap ang ating speaker for this afternoon, si Sir Marketing Director Danny Abenes po. If you have any questions, we are now ready to answer po. Hello, ma'am. Yes, go ahead, sir. Yeah, ma'am, actually, hindi lang po ako, ma'am, naka-cam dahil nakikinig po ako while I'm driving. Pumikap ako ng cargo, but napakaganda po ng speech ni Sir Danny. Talagang kailangan talagang pagtuunan na ng pansin ang IMG. At hoping, I just pray to God na sana yung aking i-recruit ay, yung i-recruit ko po ay magtutuloy-tuloy na, which is nang nakausap ko ay nangako. Lamang kanina nung invite ko na siya ay nagkaroon siya ng kumbaga dahilan. Pero anyway, let's go on lang. Opo. Hindi natin titigilan, hindi tayo titigil hanggat narito tayo ay gagawa ho, especially for me, gagawa ako ng paraan para lalong makaakit at kasi napakaganda po. Yan lang po ang masasabi for so far. Maraming salamat po. Sir Bong, pwedeng pa-check mo yung email mo kung may na-receive kang approval na ng iyong membership. Sige ma'am, mamaya po pagdating ko sa office po. Pagdating ko na lang po sa office, ma'am. Okay, sir. Let me know ha kung meron. Kasi na-i-upload siya 3 days ago. Salamat po. Sige ma'am, salamat din po. Salamat po. Apo.